Tayo ay pamilyar doon sa mga pangyayari in the last 2 weeks. Okay? In the last 2 weeks, ang nangyari, una, ay bumagsak ang stock market from a high of closing of 7,300 index points. Of course, the intraday during the time was 7,403. Pagkatapos, yan ay bumaba. 2 days ago, it was down at about 6,100. So talagang ang description niyan was a bloodbath. Sabihin, maraming dumugo kasi maraming bumili ng stock sa stock market. Let's say, nung pumasok sila 100, bawat isang share, pagkatapos ng pagbagsak ng equities market, maaaring instead of 100, 20 pesos na lang yan, o kaya 80. So yung wealth effect, talagang matindi, bumaba. But of course, you can always hold your shares. You know? Kung hindi mo naman ibebente yun, hindi ka naman malulugi. In other words, hawak mo lang. You suffer a paper loss. Okay. Pangalawa, dahil sa nakita natin na pagbagsak ng stock market. Ang ibig kasi sabihin kasi ng pagbagsak ng stock market, marami ang nagbenta kaysa sa bumili. So, pag marami ang nagbenta kaysa sa bumili, pabagsak yan. Yung ibang nakapagbenta, either they stay in the sidelines o kaya aalis ng bansa. Okay? Dahil alam natin, around 45% ng transaction o turnover sa stock market ay binubuo ng mga foreigners, mga non-residents. Kaya kung yung iba nag-desisyon na umalis, yung demand for dollars aakyat. So, kasi hindi mo naman pwedeng dalhin yung peso eh. So, kailangan ipapalit mo yan sa dolyar. So, nung tumaas ang demand for dollars, nakita natin, bumaba ang piso to a low of 43.60, 43.70. So, bumaba yun kasi bumagsak yung tumaas yung demand, samantalang yung supply ng dollars sa market, more or less, ay stable. Right. Ano ang dahilan? Bakit nangyari yung nagpulasan ng mga tao mula sa stock market at gustong-gusto naman nila ngayon na palitan ang kanilang piso sa dolyar? Dati baliktad. Pumapasok dito yung dolyar, pinapalit yung piso. Anong dahilan? Bakit nangyari ito? This was triggered mainly by the announcement of the US Fed Chairman, Ben Bernanke. Ang announcement ni Bernanke is the US economy is showing signs of improvement. Okay, ano dito mga ito? Una, yung non-farm payrolls. Ibig sabihin ng non-farm payrolls, ito yung industrial. Ito yung mga binabayaran, ibinabayad sa mga manggagawa sa industrial sector o kaya sa services. Tumaas. So, ibig sabihin yung pagtaas ng payrolls, tumaas yung employment sa Amerika. Una yun. Pangalawa, yung alam natin bumagsak ang housing market sa Amerika. Pero the latest report now indicates that the new housing starts, ibig sabihin yung pagtatayo ng bagong bahay, umaakit na. So, ibig sabihin, nag-bottom out yung property market sa Amerika, kaya ngayon, meron ng demand for new housing. Pangatlo, yung industrial production is now beginning to show some expansion. Ito ay indicator na PMI, Purchasing Managers Index. Anything that is above 50 means expansion. Anything below 50 means contraction. At umaakit na yun sa lagpas ng 50 ang PMI sa Amerika. And number 4, yung level of confidence. Okay? Yung level of confidence ng consumers, ng business sa Amerika, unti-unti nagre-rebound, nag-improve. Now, ito yung dahilan kung bakit sa tingin ng US Fed, pwede naman yung i-withdraw yung stimulus. Alam natin na nag-recession sa Amerika, bumagsak ang properties market, industrial production came to a halt, and overall, the US economy was down.
Ang approach sa monetary policy under Bernanke was to ease monetary policy, which means yung pump liquidity, no? Punuin mo ng salapi ang merkado upang sa ganon, ma-push mo yung interest rates na bumaba at kung mababa na yung interest rate, ibig sabihin yung una, yung ibang gustong pag-utang sa bangko makakautang upang i-expand yung kanilang produksyon. Pangalawa, humiya yung US dollar against the other currencies. Kung hihina ang dolyar laban sa ibang currencies, ang mabibigyan ng stimulus niyan yung exports nila. So nakita natin na it looks like, contrary to some observations, it looks like the quantitative easing, 1, 2, 3 ng US ay nagkakaroon na ng bite. Those quantitative easing measures have started to bite. Nagkakaroon na ng epekto. At nakita natin yung kanilang apat na improvements. Now, ang dapat na base doon sa programa ng Amerika, dapat ito matapos o kaya magsimula na ng tingnan ng 2014. Kaso, ngayon pa lang, nagsabi na, at makikita natin yan sa minutes of the US Fed meeting, yung FOMC, no? Yung Open Market Committee ng Fed. Nakita natin na baka mas maagang i-withdraw yung stimulus. Pag maagang i-withdraw yung stimulus, ang ibig sabihin nun, maaaring umakit ang interest rate na sa Amerika. Okay? Pag umakit ang interest sa Amerika, ang dolyar, aakit na. Ibig sabihin, lalakas. So, ano ngayon ang mangyayari doon sa mga mamumuhunang dayuhan na nasa mga emerging markets kamukha ng Pilipinas? Okay? So, nagpula siya ngayon yan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa halos lahat ng emerging markets. And they thought that it is time to go back to the US because they still consider the US as safe haven. So yun ang dahilan. Magpapatuloy ba yung 7.8%? Well, kung wala kong ibang mga problema, maaari mo magpatuloy yan, pero hindi mo siguro yung 7.8, maybe a high